Team ano rin ako, Duterte. Bakit Team Duterte? Para mawala yung mga bangag ngayon. Opinion nyo lang naman to ma'am kung sino yung mga opinion. Wala ulit yung mga adik. So Team Duterte kayo ma'am? Opo. Kung bigyan po ng hero's burial si dating Pangulong Marcos. Nakakahiya naman po sa ating kasaysayan kung ilibing siya sa libingan ng mga bayani. Una sa lahat, kay Pangulong Duterte. Palakpakan! Maraming salamat kay Pangulong Duterte. Una sa lahat kay Pangulong Duterte. Yan ang sinasabi natin, Senator Amy. Hindi ko alam tama ho ba yung dinig ko sa sinabi nitong si Senator Amy Marcos na salamat Pangulong Rodrigo Duterte. Ano to? Yan ang nga ba sinasabi natin. Naglalabasan ho ang mga video na kung saan makikita nyo ho yung pagiging mangga ng pamilya Marcos. Lalong-lalo na itong si Senator Amy Marcos. Pero bago ho natin umpisahan ang ating talakayan, gusto ho muna nating pasalamatan yung ating mga kababayan na nagpapakulay dyan sa comment section. Unahin na ho muna natin itong si Ma'am Beth Sinugbuhan. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Ingat po kayo dyan sa Singapore. Mega love shoutout. Maraming salamat ho dyan sa 3 Singaporean dollar. Maraming salamat ho. Mabuhay ho kayo. Shoutout din dito kay Juvie Estrada. Madam Juvie, mahilig sa aso tong si Madam Juvie. Mag-ingat ho kayo. Kung nasaan dako man ho kayo ng daigdig, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Shoutout din ho dito kay Ma'am Annalisa Navarro. Singer naman ho itong si Ma'am Annalisa. Mega love shoutout, Ma'am Annalisa Navarro. Ingat ho kayo dyan sa Japan Maraming salamat ho sa napakatinding suporta nyo sa PH Update. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Roel Esto. Maraming salamat ho sa Roel Esto sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout. Ayun na nga mga kababayan, sa mga bago lang ho dito sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho, sapat na ho sa atin yan. Ang dahilan ho sa ating pagpapakita ng ating mga nagpapakulay sa comment section, appreciation lang ho yun sa mga nag-extra effort sa pagpapakita nila ng suporta sa PH Update. Pero yung like, comment, subscribe, ano na ho sa atin yung kumbaga, mega love shoutout na rin ho sa atin yan. Ayun na nga mga kababayan, bago ho natin umpisahan ang ating talakayan, gusto ho muna nating pasadahan ng mabilisan. Ano ho talaga hindi ho talaga maitatago ang katotohanan na ang ating mga kababayan ngayong mga panahon na to, nangungulila sa kalinga ng Rodrigo Roa Duterte. Dito sa video na to mga kababayan, October 12, 2024, Kalye Survey, diyan ho sa Pasig. At kumbaga, pwede ho nating sabihin ang NCR baluarte ng administrasyon. Kasi pagdating sa Visayas at Mindanao, matik na ho yan. Na talagang puro Duterte ho ang maririnig natin dyan. Pero dito ho mga kababayan, pag narinig nyo ho ang salitang apelidong Duterte dito sa Luzon, meron hong ibig sabihin yan. Kumbaga yung nakaintindi. Ayun. Hindi nalason ng kanilang kaisipan ng mga mainstream media. Sa bagay, no? Ilang taon pa ho ba kaya mananatili ang mainstream media sa paghahari-harian pagdating sa impormasyon sa ating bansa? Kasi sa mga nakalipas na taon, medyo humihina na ho talaga ang mainstream media. Pati yung mga advertiser nagpupuntahan na ho sa social media. Dahil mas marami hong matang nakatingin ngayong mga panahon na to sa social media kaysa dyan sa mga free TV kung tawagin, no? Yung mga mainstream media. Mas marami pa rin dumami ho ang nanonood ng ngayon sa social media. Kaya yung mga advertiser nagpupunta na ho dito. At kasabay ho ng pagpunta na yan, talagang itong mga mainstream media na to, pinipilit din ho nilang i-penetrate ang mainstream media. Kaya doble effort ho ngayon ang mga vlogger dahil kung dati noong 3 years ago, 4 years ago, napakalakas ng mga independent vlogger dito sa social media. Medyo ngayong mga panahon na to, napapasok na rin ho nila kasi binibitawan na ho nila. Alam ho nila sa ayaw at sa gusto nila,
kokoonti, kumbaga mababawasan yung kanilang share pagdating sa mga manonood sa Free TV. Kaya nagpupunta ho sila majority ngayon sa social media. Kaya kung itong mga ganitong klaseng mga kababayan natin, ngayong mga panahon na to, babad sa social media at ang bukang bibig nila pagka nagkakaroon ng kalye survey, Duterte, ibang klase ho yan mga kababayan. Diba? Ibang klase ho yan. Pakinggan ho natin kung ano sasabihin itong si Manong. Kung ngayon yung eleksyon, kaninong lineup yung kukunin nyo? Duterte. Taga Bakit, sir? Mindanao ako. Saan sa Mindanao, sir? Sa Agusan del Norte. Sa Agusan. Kabadbaran City, Agusan. Agusan del Ay, Norte. Kabadbaran. Oo. Kabadbaran. Agusan del Norte pero nasa Manila sila, no. Talagang pagka kung yung mga taga Northern Luzon sumisigaw sila na merong solid north, pero ngayong mga panahon na to medyo duda na ho tayo. Sa kadahilan ng itong si Gob Chavit, nakita naman ho natin, wala ho siya sa senatorial lineup nitong si Marcos Jr. Kaya medyo diskumpiyado ho tayo pagka binabanggit yung mga solid north na yan. Ang tanong dito ho tayo magkakaalaman sa susunod na eleksyon. Meron pa nga ho bang solid north? Yun ho ang tanong dyan mga kababayan. Tapos Si Duterte, tumira yan sa Kabadbaran. Sino pa dyan, sir, yung mga gusto nyo? Basta Duterte. Duterte. Kaya pagka gusto nyo yung maayos, ito base lang ho ito sa ating obserbasyon. Yung mga nagmamahal kay Duterte, ang gusto lang ho talaga nila mabawasan ang kriminalidad at mawala yung salot na illegal na droga. Pagka ho kasi kayo, siguro yung mga nagsasalita na puro paggurgurang ginawa niyang si Duterte, no? Maraming natumba dyan. Malamang meron silang kamag-anak na gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Kasi pagka nakaupo ang isang Duterte, sa ayaw sa gusto nila, kahit na malumana yan si BP Sara, naku po, may kalalagyan kayo dyan sa ali na yan. Lang talaga, sir. Duterte. Express Digong Duterte. Duterte. Sino pa po? Parang Team Duterte. Team Duterte. Basta Team Duterte. Bakit po Team Duterte? Siyempre, si Duterte nung siya pang nakaupo, marami na siyang napatunayan. Marami nang naiba sa Pilipinas. Marami nang nabago. Isang matikas na saludo para dito kay Sir. Saludo. Saludo po tayo dyan kay Sir. Pagka ganyan ang mentality, sana ganyan ang mentality na lahat ng Pilipino, no? Nakikita nila yung mga mabubuting nagawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Again, kahit tayo aminado ho tayo dito, na marami din hong mga kapalpakan na nangyari nung panahon ni Tatay Digong. Yan si Duque, no? Talagang bugbog sarado ho sa atin sa PH update yang si DOH Secretary Duque, pero hindi siya tinanggal ni Tatay Digong. Pero naniniwala ho tayo sa wisdom ni Tatay Diggs na kung bakit di niya tinatanggal yang si Duque, meron talagang malalim na kadahilanan. Yun ang atin doon. Basta doon tayo sa pamumuno ni Tatay Digong, kung sino ang kanyang mga susuportahan, solido lang ho tayo. Duterte lang, ika nga. Pakita ho natin dito sa mga kalaban ni Tatay Diggs na yung hanay ng mga Duterte supporter, mahirap gibain, mahirap buwagin. Diba? Pakita ho natin to sa susunod na eleksyon. Kahit dyan sa comment section, kahit ngayon ho mga kababayan, kung gusto nyo ipakita dito sa mga Talyanista at Ensaymada na ang mga Duterte supporter talagang nagsusumigaw pa rin sa iba't ibang bahagi ng mundo, iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mag-comment po kayo dyan sa comment section. Ilagay nyo lang ho dyan. Saludo kayo dito sa mga nagsasalita na to. Tuloy. Kaya Team Duterte pa rin. Team Duterte. Saludo. Ano yan? Sa darating na halalan. Thank you, sir. Salamat. Team din ako, Duterte. Bakit Team Duterte? Para mawala yung mga bangag ngayon. Alalagot ko. Ala, Marcos Jr., gusto ka nang mawala ng mga kababayan natin. Anak na to. Matindi ho yun, Ulitin ho natin. Matindi yun, Game. Isa pa. Sa darating na halalan. Game. Thank you, sir. Salamat. Team din ako, Duterte. Bakit Team Duterte? Para mawala yung mga bangag ngayon. Ang daming nga naman ng mga bangag ngayong mga panahon na to, no? Ang daming kabalbalan na nangyayari. No, ibang klase ho itong mga panahon. Mantakin niyo ho 'yon. Tanghaling tapat sa harap ng tindahan, may bumabatak.
Magtaas ng kamay yung mga nakapanood doon sa sinabi ko sa inyo kagabi. Kagabi ko pa natin nakita yon kasi hindi natin ipapalabas dito sa PH Update. Kasi base sa ating analytics, meron mga bata-batang nanonood sa atin. Ayaw naman natin silang i-expose doon sa mga ganong klaseng content, no? Medyo rated kabangagan yun kung ika nga, no? Makikita nyo kung paano niya hihit-hitin, ika nga. Yung kanyang hawak-hawak sa tapat ng tindahan. Hindi natin ipapakita, pero kung gusto nyo makita, punta kayo kay Sir EB. At sa mga ibang content creator na talagang balagbag lang sa content. Tuloy. Ayan sir, thank you. Wala na yung mga bangag. Team Duterte. Saludo kay Ang ganda Sir. na ginawa ni Duterte. Mm. Yung passport mo, in-extend yung Naku po. expiration, yung Naku. driver's license, Naku po. yung 2 years, ginawang 10 years. Naku po. Maraming tokhang. Yung security license, 2 years. Si ate mukhang merong kakilalang natokhang ah. Mukha pa lang ni ate ah. No offense ate ah, pero kung kayo natokhang, malamang sa malamang nakialam kayo diyan sa usapin na yan. Tayo wala po tayong kakilalang natokhang. Wala po tayong kakilala na tinumba dahil diyan sa ipinagbabawal na na gamot na yan, no. Siguro yung si ate meron siyang Pero yung mga punto de vista ni Sir, 10 years 5 years passport, 10 years driver's license at ano pa ba? Basta marami hong nagawa si Tatay Digong. Yung mga accomplishment niya, kahit sa 12 years nitong administrasyon na to, imposible ho nilang ma-replicate yun nung ating sigurado dito. Ginawang 5 years. Magandang ginawa ni Duterte. Saludo, sir. Yan yung mga Pilipino na hindi na nalalaso ng kanilang kaisipan ng mga walang kwentang mainstream media. Saludo. Ayan, sige po, thank you. Kayo sir, sino? Duterte Brothers. Duterte Brothers. Bakit sir? Saludo. Maganda patakaran nila sa Davao. Kayo sir? Duterte. Bakit Duterte? Mas maganda sa patakaran kay Duterte kaysa ngayon. Marcos, walang nangyari. Mahal ang bigas. Tagos! Nako, kaya kailangan nating takpan ng pagmumukha nitong nila sir kasi itong mga binibitawan nila on point talaga di ba? Yung kanilang binabanggit dito sa survey na to, yun ho talaga refleksyon ng administrasyon nitong si Marcos Bangag. Walang nangyari, mahal na pangunahing bilihin, nagbabalikan yung mga bangag, di ba? O yung largest struggle sa kasaysayan ng Pilipinas. Kumusta na, sir? Yung driver ng photon van, nasaan na? Talagang nagpa-party-party ngayon yung mga bangag eh. Wala na ho silang takot. Yung tipong sa kalagitnaan ng araw, doon ho sila sa karsada, sasabog. Kawawa kayong tao. Walang nangyari. Saludo! sa pangako. Saan yung sabing pera nila, kayamanan? Sila lang nakinabang, hindi ang tao. Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin? Talagang yung pambubudol nung nagdaang eleksyon ay napakatindi ho. Naririnig nyo ho ang sinasabi nitong si Sir. Yung pera na pinangako, ibig sabihin meron hong mga propaganda nung nagdaang eleksyon na kung saan pinapangakuan ng ating mga kababayan na magkakapera sila kung sakaling iluklok nila si Marcos Jr. Anak nanto, ganon. Ngayon, pagka BS, malayo pa lang alam na ho natin. Pagka yung BS na yan, apelido Marcos, naku po, magsitakbo na tayo dahil walang gagawing matinuyan. No? Kung sino man, alam nyo mga kababayan, ito itaga nyo sa bato. Kahit sino pa ang maging kalaban ng mga Marcos na yan, kalaban ho natin yan. Hindi na ho tayo maniniwala sa mga unitim na yan. Kajululan yan. Hindi ho tayo nagmumura dito pero yun lang ang sasabihin ko, kajululan yan. Kahit sino pa, kaya yung mga nakikipag-alyansa dito sa administrasyon na to, naku po, magdasal kayo, magdasal. Sige sir, thank you sir, salamat po. Kasi may kanya-kanya naman tayong opinion po. Opinion nyo lang naman to ma'am kung sino yung mga popular. Wala ulit yung mga adik. Naku, So, Team Duterte kayo ma'am. Opo. all the way, saludo kay madam para mawala yung mga bangag. Saludo, isang palakpakan muna, saludo.
Saluduhin nyo naman ho itong si Madam. Kanina ka pa nakatambay dyan. Baka hindi ka pa nga nag-like. Mag-like ka muna. Like mo muna. Like na nga lang eh. Yung iba nga dyan, nagpapakulay pa. Pero thank you ha. Kahit, i-like lang naman. Alam nyo ho mga kababayan, pagka nakikita ho natin yung ating like button, talagang napakaraming nagla-like. Parang ano na ho yan. Kumbaga, yung pagpapakita nyo na na-appreciate nyo yung ginagawa ng mga content creator, talagang nararamdaman ho natin. Hindi lang ho kay PH Update, maging sa ibang mga vlogger, i-like nyo ho. Yang si Reaction, si Brother, si Buster, mahuhusay ho yung mga yan. Alam niyo ba, malulupit yan. Kumbaga, yan ang mga gold standard ngayong mga panahon na to. Mga gold standard ho yung mga yan. Yan, third floor. Naku po, yari tayo dyan. Tuloy. Damadami na may mga adik. Totoo lang. Correct. Oo, totoo yun. Totoo yan, totoo. Ayan. Sige ma'am, thank you po. Salamat. Kalye survey ngayong darating na halalan ma'am, senatorial election. Sino po kaya yung mga pipiliin mo? Team Duterte, Team Marcos o Team Kakamping? Duterte. Bakit po Duterte? Na naman. Landslide to. May mga swapang, mga kurakot sa buhay. Saludo. Gusto nyo ibalik si Duterte? Oo. Kung hindi yung tatay, yung anak na lang. Saludo, madam. Dalawang kamay, pati paa, saludo. Saludo, pati paa, pati kamay kay madam. Diba? Ganda yun. Galing. Sige ma'am, thank you po. Salamat. Bumoboto na kayo. Shoutout dito kay Kuya Vlogger, kay Vinet ba to? Vincent. Vincent. Shoutout Vincent Salamat sa ano mo. Follow nyo ho yan si Vincent. Meron ho siyang YT at Hindi pa. Ngayong darating na halalan, midterm election for senatorial, sino po kaya yung mga napupusuan nyo? Team Marcos, Team Duterte o Team Kakamping? Duterte. Bakit Duterte ang mga napili nyo? Taga Davao yan eh. Taga Davao kayo, sir. Taga Davao kami. Kumusta naman ang Davao? kung pinagmamalaki nila yung Solid North, meron kaming tinatawag na Solid Davao. Solid Visayas and Mindanao. Si Vismin. Si Vismin. Meron kaming Solid Vismin. Okay na. Saludo. Sige sir, thank you. Salamat. Of course, Saludo. Team Duterte tayo. Bakit po Team Duterte? Nakita naman natin before na since si Pasig President City ho Duterte yan, yung namumuno, meron po mga nagbabago, right? Correct. Dati, takot yung mga adik ngayon ang naglalabasan na sila sa totoo lang. Paano yung ating presidente walang matigas, walang solidong tayo sa usapin ng illegal na droga? Parte-parte sila, di ba? Sa daan na lang ho talaga ngayon sila nagbabato. Wala. So yun sir, Team Duterte kayo sir. Opo, sa kay Duterte at the same time, taga Mindanao kami ko, so support kami kay Duterte. Sige sir, thank you sir. Maraming salamat po. Duterte pa rin, sir. Bakit Team Duterte? Gusto ko yung sagot ng isa. Napakasimple lang para maubos ang mga bangag. Yeah? Parang mas maganda po kasi yung administrasyon ni Duterte kaysa sa ngayon. So mas gusto nyo Team Duterte? Opo, mas gusto ko po yun. Sige sir, thank you. Duterte siya, siyempre. Bakit Team Duterte? Basta Team Duterte. Team. Ayun, thank you. Duterte, Team Marcos o Team Kakamping? Alam nyo ho yung mga Team Duterte, di ba? Yung korte pa lang ng pagmumuka, alam nyo na. Hindi lubog ang panga, hindi lubog ang pisngi, hindi mulat ang mata. Alam nyo ho yung mga Team Duterte. Hindi mga bangag. At hindi ho sila gumaganito. Hindi ho sila gumaganon. Pagka nakita mo yan, in-interview mo, gumaganito, naku po, automatic, Marcos Jr. yan. Administration yan. Duterte. Bakit po Duterte? Saludo. Kahit sa paano, maganda rin ang nangyari sa kanila. Correct. At sa Ayan, thank you. Salamat. Napakatindi nito. Ngayong darating na halalan, Vincent, shoutout. for senatorial candidate, sino yung mga iboboto mo? Puro Duterte. Bakit puro Duterte?
maganda yung pamamalakad nila eh. Ako taga Mindanao ako, ano ko na yung mga ano nila, gawain. O kaya nga, iniimbitahan ko kayo, lahat na sambayan ng Pilipino. Pero bang ganun lang. Mga kababayan natin na nasa Luzon, para ano ho, kung malilibre ko lang kayo ng eroplano, nililibre ko kayo kahit di pa ako nagpunta doon. Basta magpunta kayo, pakita nyo Davao, di ba? Kasi kahit di ako magpunta doon, okay na, Davao, Duterte na ako eh. Hindi mo na ako kailangan kumbinsihin. Kumbaga, sold out na ako sa'yo eh. Sold na ako sa'yo eh. Di ba? Wala na eh. Kahit na di ako magpunta doon, nakita ko na yung ginawa niya sa buong Pilipinas nung nakaupo si Tatay Digong. Wala na ho tayong pag-uusapan. Kumbaga, ano na, tapos na, ika nga. Yung mga medyo diskumpyado pa at gusto nilang makita at maramdaman kung anong kayang gawin ng mga Duterte na to. Kung sakaling tumakbo itong si VP Sara sa 2028, aba, kung malilibre ho kayo ng pamasahe, dadalhin ko kayong lahat doon, pero hindi ko kaya, pero para para lang sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, para magkaroon ho kayo ng tamang desisyon sa mga susunod na panahon, bisitahin nyo ho Davao City. Pati tourism, yung kampanya, ginawa ng tourism, anak ng towa, PH update talaga, oo. Tuloy! Sa tatlong grupo, sir, sino yung mga napupusuan mo? Team Duterte, Team Marcos, o Team Kakamping? Duterte. Bakit po Team Duterte? Mabagsik. Matalim. May pangil. Saludo. Duterte din, sir. Oo, Duterte lang ako. Bakit Team Duterte, sir? Subok na yung tatay. Baka nakaupo yan, magbago ang takbo ng Pilipinas. Baka mamaya gayahin niya yung tatay niya. Ayun lang. Ayan. Thank you, sir. Kayo rin, sir. Duterte. Bakit Duterte? Biglang nagbago kayo, sir. Naging Duterte. Bakit? Siya nagbabago ng lahat ng kwan eh. Nalis niya yung mga droga, yun lahat. Sige, sir. Thank you. Salamat. Nagano siya. Karoon siya ng second thought. Hindi pala. Sorry. Balik ka dito. Duterte na ako. Yan. Hindi naman ho, dito ho kasi yung mga diskumpyadong naliligaw kay PH Update, ang trabaho ko ho dito, makumbinsi kayo na itong mga Duterte na to, walang ibang hinangad kundi ang kabutihan ng sambayan ng Pilipino. Yun ho yun. No? Pero wala ho tayong kakilala dyan sa, itong kay Tatay Diggs, kay VP Sara. Wala. Again, ika nga ni Trillanes, walang humahawak sa akin. At Siguro kaya na lang ako ulit. Duterte na lang ulit. bakit po Duterte? Kailangan kasi natin mga kamay na bakal eh. Para at least madisiplina tayo. Pilipinas kasi kulang sa disiplina eh. Yo, number 1 ho yun. Totoo yun. Pag nagpunta ho kayo sa ibang bansa, ito na, kwento lang naman. Pag nagpunta ho kayo ng ibang bansa, makikita nyo ho doon, alam nyo yung mga tao doon, sila, rinirespeto ho nila yung kanilang mga patakaran. Pagka sinabing bawal magtapon, hindi ho magtatapon. Pagka sinabing bawal tumawid, hindi ho tatawid. Talagang disiplinado ang mga tao. No? At saka yung mga pagka ikaw alam nila turista ka, bisita ka sa kanilang bansa, ikaw ang pinagbibigyan dun sa ibang mga lugar na napasyalan na rin naman ho natin. No? Ikaw ang pinagbibigyan, ikaw ang dadaan, nakita nila, hindi ka lokal, titigil sila. Yung tipong, yung courtesy ba? Dahil alam nila, nagdadala to ng mga komersyo sa bansa namin. Kailangan, para bumalik tong mga to, kailangan, di ba, yung mga rules, talagang ipakita namin na very welcoming kami. Di ba? Ganun ho yung datingan ng ng mga ibang bansa. Pero dito, naku po, nasa gitna ka na, didiretsuhin ka pa, anak ng toka. Experience ho yan, nasa gitna ka na, kitang-kita na, kahit na naka-red pa o Eto na ho mga kababayan, dumako na ho tayo dito kay Senator Amy Marcos. Pakinggan ho natin ang kanyang nobena. Ito ho, ang kuha na to, noong kinatigan ng Korte Suprema, yung pagpapalibing dito kay Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Kinatigan ho yun. Kasi nagpetisyon yung mga dilawan na i-postpone, i-delay yung pagpapalibing dito kay Marcos Jr. Pakinggan ho natin kung ano sasabihin dito ni
Noong yung medyo ano pa ho siya dyan eh, medyo mura pa ika nga. Medyo manibalang pa yung mangga na yan. Pero ngayon, di ba? Hinog na yung mangga natin. Tsaka yung baba mo dyan, madam, medyo mahaba-haba pa, sa totoo lang, ha? Kasi ngayong mga panahon na to, kita ko yung baba mo, medyo umurong eh. Ano ba nangyari? Pinag-grinder nyo ho ba yan? Tuloy. Diba? Mali. Ibang umandar. Dito ho tayo. Game. Yung quality ho ng video, pasensya na kayo. Ako ho ito November 18, 2016. Kuha ho itong video na to. Gusto ko lang maipakita para maintindihan ho natin yung kinasasama ng loob ng mga Duterte supporter dito sa mga walang niyang Marcos na to. Okay? Para masundan ho natin yung saloobin ng mga Pilipino ngayon na galit dito sa mga Marcos na to dahil sa pambabarubal nila sa mga Duterte. Dito ho natin makikita yung kawalang-yaan nitong pamilya na to. Tuloy. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kakatakot naman si Sen Sa Amy wakas, mata niya. napatupad sa araw na ito. Low quality lang. Ang ng aking minamahal na dating Pangulo Ferdinand Edralin Marcos na maihimlay naman ang kanyang mga kapwa-sundalo. Ako at ang aking pamilya ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagpatotoo sa karapatan niyang mahimlay sa libingan ng mga bayani. Hindi, wag ganon, Sen Amy. Kabalbalan yan. Kahit 1,000,000 pa ang magpatotoo, kung walang ipinakitang political will itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa pagpapalibing na yan, isa lang ang dapat yung pasalamatan dyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama, mali? Tama ho ba o mali? Kasi kung sinasabi natin nagpapatotoo, pag uwi pa lang ni Ramos dyan sa mga labi nitong si Marcos Sr., marami na nagpapatotoo na yang si Marcos Jr. talagang sumama sa digmaan yan, di ba? Talaga nakipaglaban ho yung sundalo talaga siya. Marami nagpapatotoo. Anong nangyari? Nakaporma ba kayo sa mga dilaw? Kaya yung sinasabi mo ng mga salamat po sa mga nagpatotoo, utot mo. Rektahin mo na. Salamat, Tatay Digong, sa ginawa mo, sa political will mo, sa pinakita mo sa sambay ng Pilipino na dapat malibing ang aking ama dahil hindi dahil naging mahusay isang Pilipino, mahusay isang presidente, mahusay isang sundalo, naging presidente lang siya, kaya siya malilibing diyan. Yun lang. Una sa lahat, kay Pangulong Duterte na nagmungkahi nito sa Korte Suprema. Ulitin nga natin yung kay Pangulong Duterte. Game. Na nagpatotoo sa karapatan niyang dito banda sa yan. inyong lahat. Na nagpatotoo sa karapatan niyang mahimlay sa libingan ng mga bayani. Una sa lahat, kay Pangulong Duterte. Palakpakan! Maraming salamat kay Pangulong Duterte. Una sa lahat kay Pangulong Duterte. Yan ang sinasabi natin, Senator Amy. Kaya kayo nababansagan ngayong mga panahon na to na kinalabaw na mangga dahil sa mga pag-uugali nyo na yan. Mantakin nyo noong 2016, kulang na lang. Halikan nyo pati bukong-bukong nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napagbigyan kayo. Ina mo, Romualdez yan. Walang ya. Naknan to ko, oo. Dahil na lang sa edad, kaya nagpipigil tayo dito sa totoo lang. Dahil na lang sa edad niyang si Imelda Marcos. Nagpipigil tayo. Pero sa totoo lang, anak ko, nakikita ko ginagawa yan, na yung ama nila hindi malaman ni Tatay Digong kung paano nila ipagtanggol. Ayan yung alin na yan, ipagtanggol itong si Marcos Jr. para malibing sa libingan ng mga bayani. Tapos, yung pamangking mo si Martin Tambalusus Romualdez, hindi mo mapagsabihan na, ay ka nga dito, come here, my nephew. Tatanong si Tambalusus, ano yun, auntie? Tigilan mo na yung mga Duterte. Konting kartesiya naman. Mahiya ka naman ng konti. Yung tito mo, tito ba, yung kamag-anak na natin yan, asawa ko yan, tito mo yan. Pinahintulutang malibing siya. Yun lang, napakalaking bagay na nun sa ating pamilya. Diba? Nailibing ang tito mo sa request niya. Mapili din pala tong si Marcos Sr. Matitigok na lang, gusto ko sa libingan ng mga bayani.
Ako, nakunod, hindi pa naman. No? Ako, simple lang. Remake nyo sa akin. Nagtoko. Ano ho yan eh, simple lang naman ho yan. Dito ho natin makikita ang kawalangian nitong pamilya na to. Wala silang kahit katiting na yung hiya ba. Wala ho sila ni katiting na hiya. Yung ni katiting na pagrespeto. Madam Aimee, senador ho kayo. Ha? Yung meron ho kayong magagawa. Pwede ho kayong mag-ingay para tigilan nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bagay. Kung wala ka nga naman palang political will. At kung sa mga hinaharap, magbebenepisyo ka sa ginagawa na yan sa mga Duterte, mananahimik ka talaga. Anak ng toko. Akala mo, di namin nababasa yung Plan B, ha? Kahit yung Plan M pa ninyo, alam mo yan. Yung plan manggagamit nyo, alam ho namin yan. Kaya nananahimik, yun lang naman ho yan eh. Pag nanahimik ka, pag kami ginagawa dito kay BP Sara, dalawang bagay lang yan. Sa mga susunod na panahon, magbebenepisyo ba ako dyan sa pagwasak na yan sa mga Duterte? Kapal-kapal na mukha niya. Nagmungkahin ito sa Korte Suprema na kinatigan naman ang pasyang ito. Ayoko na. Libo-libong nagmamahal at nagmamalasakit. Wala libo-libo. Kayo-kayo na lang yan. Huwag nyo nang lukuhin mga sarili nyo. Madaming galit sa inyo ngayong mga panahon na to. Ang hirap sa atin, nag-aano tayo, napaka-hipokrito nitong mga tao na to. Tigilan nyo ho yan. No? Grabe ho yung mga pinagagawa nyo na yan. Tigilan nyo yan, Senator Aimee Marcos. Dito sa bahagi ng video natin na to, alamin naman ho natin. Ito talaga gusto kong anuhin eh. Gusto ko talagang malaman kung itong si Senator Risa Hontiveros ba, sasama sa atin sa paghumpay. Okay, kaya ho natin pinapalabas para makita ng mga kababayan natin dito kung gaano ka-ipokrito, gaano kawalang hiya itong mga politiko na to. Game, ito ho mga kababayan. Ayun, ito na ho si Senator ayun, ito na ho ang ating kagalang-galang at minamahal na napakawalang hiyang Senator Risa Hontiveros. Palakpakan. Game. Again. Mga ginagalang at kagalang-galang ng mga kababayan. Palakpak. Wait lang. Bago natin umpisahan. Tanungin ho muna natin itong si Senator Risa. Ito, simpleng tanong lang ho ito. Sasama ho ba kayo o hindi kayo sasama? Kasi, dyan sa mga panahon na yan, parali-rali kayo sa karsada. Nananawagan kayo na huwag mailibing yan si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayon, nagpahayag na si VP Sara, tutulong ho ba kayo o naging administration na rin ho kayo? Ito kalaban niya administration, pero kakampi niya at the same time. Uso ngayon yung mangga panahon ng mangga ngayon. Itong si Senator Risa Hontiveros, yung style nitong si Senator Aimee, medyo nakakabisado na niya. Yung pagiging manggagamit. Game. Kan po natin itong ating Citizens Assembly. Hindi po natinag sa ulan. Tulad ng hindi tayo natinag sa diktadura nung panahon ng batas militar. Mga kababayan, yan mga akbayan, sila ho ang larawan ng tunay na kaalyado ng administrasyon ni Marcos Jr. Tandaan nyo ho, yung mga akbayan na yan, galit na galit kay Marcos yan. Pero ngayon, mga kababayan, kitang-kita nyo naman, itong isa sa mga mukha ng akbayan sa politika sa ating bansa, talaga nagpapakaaso kay Risa at kay Marcos Jr. Hindi po talaga maitatawag na bayani ang isang taong pumaslang sa napakarami nating mga bayani. Nakakahiya naman po, kina Lapu-Lapu, kina Rizal, sa lahat po ng mga tunay nating bayani, kung bigyan po ng hero's burial si dating Pangulong Marcos. Nakakahiya naman po sa ating kasaysayan kung ilibing siya sa libingan ng mga bayani. O yan na nga, ukay na namin. Kayo na nga lang hinihintay namin Sa totoo lang sila na lang ho hinihintay natin. Kompleto na ang tropa, ika nga. Ano ho ba ang plano nyo? Kayo lang naman ho, kumbaga yung queue lang, nyo lang ho ang hinihintay namin Ano ho ba ang plano nyo? Si Senator Risa, magdadala ng merienda, dadala siya sa ba? Kayo ho ba, anong dadalihin nyo kung sakaling
mag-ano tayo doon, mag-rally, ay mag-ano tayo, maghukay tayo doon. Tanungin natin to si Senator Risa Hontiveros, ano ang dadalhin yung merienda? Yan. At tuluyan na ring ibaon sa limot ang mga mapapait at di matatawarang leksyon natin at alaala ng pakikibaka laban sa batas militar. Ang tanong ko, anong pwesto ng kapatid mo sa administrasyon ni Bangag? Ang tanong ko, bakit tahimik na tahimik ka sa kabila ng kabalbalan ng administrasyon doon sa 19 billion, dyan sa PhilHealth, dyan sa puro ayuda, dyan sa 5,500 flood control. Nasaan na si Risa na oposisyon? At laban sa diktadura, nakakahiya naman po sa libo-libong mga nagsakripiso, mga martir, mga tunay na bayani, kung ililibing natin siya sa lugar kung saan sila dapat ang inilibing, ang ginugunita, ang pinasasalamatan habang panahon ng ating sambayanan. Sina Liliosa Hilaw at mga kahenerasyon niya at lahat ng mga nag-alay ng buhay ng marangal at walang nilalabag na karapatan ng kapwa Pilipino. Kaya't ako po, kasama po ng bawat isang nandirito sa ating Citizens Assembly, ay nananawagan kay Pangulong Duterte, pakinggan po ninyo ang tinig ng mga mamamayan, ang panawagan ng ating kasaysayan. Huwag ilibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Huwag bigyang daan yang kabaliwan ng mga Marcos. Uy, kabaliwan ng mga Marcos, palakpakan! Kayo na lang hinihintay, maghuhukay na kami! Anak ng to. Sana nangyari dito kay Senator Risa? Kapaliwan ng mga Marcos. Ano na? Grabe naman ho yan, Senator Risa Hontiveros. Kayo na lang ho hinihintay namin, kumpletong na ho ang kumbaga yung tropa. Ano pa ho bang hinihintay nyo? Sabi po ni Pangulong Duterte, bubuwagin niya ang oligarkiya dito sa ating bansa. Hindi po niya mabubuwag ang oligarkiya kung ilibing niya na parang bayani ang isang taong namuno at naglabag sa karapatan ng mamamayan. Kumusta naman yung mga oligarkiya sa panahon ni Marcos Jr.? Na nga ba sinasabi natin eh. Kay Tatay Digong, yung mga oligark, pinabayad niya ng buwis. Dito sa administrasyon na to, tuwang-tuwa yung mga oligarko dahil party-party sila sa Malacanang. Yeah? Ganun lang naman yun. Kung nung panahon, alam niyo ba mga kababayan kung bakit itong mga TV station, yung mga malalaking kumpanya, galit na galit kay Digong? Dahil nung panahon niya, wala ho siyang pinalusot ni isa, yung Philippine Airlines na yan, yung mga malalaking kumpanya, nagbayad ho silang bilyong-bilyong buwis. Napakalaki ho ang nawala sa kanilang mga pera dahil si Tatay Digong, pagka hindi kayo nagbayad ng buwis, yun ang totoong pagwasak sa oligarkiya. Magkakapantay-pantay kasi itong mga mayayaman na to, naiikutan ho nila yung pagbayad ng buwis na yan. Ako, hindi ko kayo inuudyo ka na wag magbayad ng buwis. Obligasyon ho natin yun bilang mga Pilipino. Kaso unfair ho pagdating dito sa mga mayayamang oligarko na to. Ang galing ho nila, alam ho nila kung paano ikutan yung mga batas-batas na yan. Nakanantoka, pagka ordinaryong Pilipino, hindi ka nagbayad ng buwis, naku po, hahabulin ka ng BIR. Pero nung panahon ni Tatay Digong, kaisa-isang presidente na kung saan itong mga oligarko na to, talagang dinismantle ho niya. O anong ginawa ng mga tan ba yun? Yung may-ari ng Philippine Airlines. O, nagbayad sila. Yung pagdating doon sa tobacco. O, hindi ko natin alam kung ano nangyari doon. Nakalimutan na ho natin. Pero marami hong doon eh. Marami hong issue doon sa tobacco na yun eh. Tuloy natin. Search natin para malaman natin ulit. Batay sa oligarchic rule. Isang malinaw na kontradiksyon. Kami naman po sa Senado, andito rin po sina Senadora Laila, ay isusulong po namin ang hinaing kong resolusyon laban sa isang hero's burial para kay Ginoong Marcos. At buo po ang loob... Uy! Ano na? G na yan. Yung resolution, maghain ka ulit. Itong si BP Sara, game na oh. Pwede na nating hukayan tapos itapon natin sa West Philippine Sea. Ayaw niyo ho ba yun, Senator Risa Hontiveros? Na yung sinasabi ni BP Sara, hindi ho pabor yun sa pinaglalaban yun ng mga panahon na to? Buo po ang loob natin ngayong umaga na ating pong maisasagawa iyan.
Mga kababayan, ang lugar ng mga bayani. Anak ng tokwa, ang ano mo, ano bang, ba't mo kami dinadaan sa kalambingan? Pero ngayong, dito nakita nyo ho, kaya ito, importante itong mga to. Ang mga material ho na yan, importante ngayong mga panahon na to para masala ho natin na maigi yung mga politiko na pagka nag-iiba ang administrasyon, nagiging unyango, nag-iiba-iba kulay. Yan ho mga akbayan na yan, sila ho ang number 1 na galit. Ilang dekada ho silang anti-Marcos. Pero ngayon, naging pro-Marcos ho yung mga walang yan. Kaya wala ho tayong bilib sa mga grupo na yan. Yung mga individual na Pilipino na mayroong paninindigan, doon ho tayo sa ludo. Yun ho dapat natin, sila ho ang dapat natin palakpakan. Pero itong mga grupo-grupo na to, bayan muna, akbayan, mga kabalbalan lang ho yan. Kung totoo mong mahal ang sambayan ng Pilipino at nakita mo ang kaibahan ng pamumuno ng dalawang administrasyon at nakita mo dun sa previous administration, napakarami hong nangyaring progreso sa ating bansa, talagang di ka na natatakot. Yun lang Yun lang security Nung pagka may security, masaya na ho tayo Diba? Ngayon wala hong gano'n. Kailangan bago matulog, double, triple, quadruple check mo yung pinto mo. Dahil ang daming masasamang loob ngayon, wala ho silang pangbangag, di ba? Pero itong mga to, wala. Kumbaga ngayong mga panahon na to, nandoon ho sila sa rurok ng kanilang kaligayahan dahil sila, free. Sobrang free ho sila na gawin ang kanilang mga naisin sa administrasyon itong si Marcos Jr. Ayun na nga mga kababayan, para doon sa mga kababayan nating nag-like, nag-subscribe, nag-share, nag-comment, nag-dislike, nag-comment dito sa video na to. Isang napakatinding saludo galing kay PH Update. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Magkita-kita ho tayo sa susunod na reaction video. Para sa mga nagpakulay ho dyan, thank you ho. Hindi ko pa ho kayo na shoutout, hindi ko pa ho nakita yan kasi recorded ho ito. Ngayon pa lang ho, nagpapasalamat na ho ako sa inyo. Pero sa mga nagpa-member, maraming salamat to. Sa mga like, nag-comment, maraming salamat to. Saludo sa mga kababayan natin. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.